totoo ba ito mga kababayan na ang nangyaring rally ng mga logalista sa bahagi ng Mindanao ay matinding hakot ang ginawa? Ayon sa ilan nating mga kababayan ay kung hindi lang dahil sa kandidato na kanilang sinusuportahan ay hindi sila pupunta sa bahagi ng rally at kanila pang binanggit na kahit nandoon sila sa rally ng mga logalista ng grupo ni Bongit ay mananatili sila na nakasuporta sa pamilya Duterte. Ngayon ang nangyari mga kababayan sa bahagi ng Carmen, Davao del Norte, ang ating mga kababayan na gustong lumabas makabili ng pagkain o kaya man lang tubig ay hindi sila pinapayagan lumabas hanggat hindi dumarating itong presidente ng Pilipinas. Para alam nyo ang ating pinag-uusapan sa mga oras na to, eto, panoorin nyo. Ang naman hindi pang preso naman ng mga tao dere oy. Oh, di na pagawson, di pang uhaw na, di pang gutom na. Di nila pagawson ang tao. Mugawas lang kay magpalit og tubig ug pagkaon di pagawson. Kay tungod lagi daw, maabutay pa si BBM kabuang ba. Sa taon nila dai, dai Duterte na siya para lang sa BBM. Correct. Isa kita ka Duterte. At yun nga mga kababayan ay narinig nyo ang mga hinaing ng ating mga Pilipino na pumunta dyan sa Carmen, Davao del Norte na kung saan ay tila napilitan lamang sila pumunta dahil nga sa kanilang mga barangay official. Kung hindi lamang doon sa kanilang sinusuportahang politiko ay hindi sila makakapunta o hindi sila dadalo dahil nga itong si Bongbong Marcos ay bagsak na sa kanilang lugar. Kaya yung mga logalista na nagsasabi na hindi talaga solido ang mga taga Davao sa pamilya Duterte ay nagkakamali sila. Paano nila dedepensahan itong mga sinasabi ng ating mga taong bayan dyan po sa Carmen, Davao del Norte? At ito pa mga kababayan, may isa pong kumakalat din na video na kung saan grabe yung pagdating ni Bongbong Marcos sa Iloilo Province. Pagdaan niya ng stage o pagdaan niya doon sa ating mga kababayan ay tila hindi man lang ito pinapansin. Kahit kumakaway na nga ang presidente, tila wala lang sa kanila. At kung ikukumpara nyo kay Tatay Digong, kahit saan makita si Tatay Digong o kaya si BP Inday Sara Duterte ay talagang hindi magkahumayaw ang ating mga kababayan para lamang makalapit at makapagpapicture kay BP Inday Sara Duterte maging kay Tatay Digong. At yan ang hindi kayang magawa ng mga Pilipino dito sa pamilya Marcos. Dahil nga mga kababayan, ang nagawa ng ama ay muling nagawa at nangyari sa anak at posibleng mangyari din sa mga kapu-apuhan nito. Kaya't nakatatak na sa mamamayang Pilipino kung ano talaga itong pamilya Marcos. Kung mahal talaga ng taong bayan itong pamilya Marcos, kahit saan sila magpunta, kahit anong rally pa ang kanilang pupuntahan ay hindi na nila kailangan ng sinumang politiko para yayain itong ating mga kababayan. Kasi nga ang pupunta na mismo ay ang ating mga kababayan, kasi nga talagang sulit sila, sumusuporta sila dito sa pamilya Marcos. Pero ang nangyari mga kababayan kong minamahal ay tila wala talagang nagmamahal dito sa pamilya Marcos. Bukod lamang doon sa mga logalista na mga taga-suporta ni Marcos na masasabi natin na iilan lamang. Dahil nga ang mga nakuhang boto ni Marcos na umabot sa 31 milyon ay nasa kalahati dito ay mula sa taga-suporta ni BP Inday Sara Duterte. Dahil kung wala si BP Inday Sara Duterte, sa tingin nyo mga kababayan, mananalo kaya ito si Bongbong Marcos sa pagka-presidente? Diba hindi naman? Kaya ang nangyari kay Bongbong Marcos sa pagpunta niya sa Carmen, Davao del Norte ay tila naging katawa-tawa at pinagtawanan lamang ng ating mga kababayang Pilipino kasi nga pumasok siya sa lungga na baluarte ng mga Duterte. Kahit na mayroong mga politiko doon na sumusuporta sa kanyang slate, ang ating mga kababayan ay solidong taga-suporta ng mga Duterte sa bahagi ng Mindanao at hindi nila kayang buwagin ang tiwala ng taong bayan sa mga Duterte. Paano ba naman hindi mamahalin ng ating mga kababayang Pilipino ang pamilya Duterte dahil nga mga kababayan sa
kanya lang natin nakita at naramdaman na kaya palang magbago ng ating bansang Pilipinas, na kaya palang umasenso ng ating bansang Pilipinas at magkakaroon ng pag-asa ang ating bansang Pilipinas na umangat at makilala sa buong mundo. Yan ang hindi nagawa ng mga nakalipas na mga administrasyon, at ang administrasyon ngayon talagang ibang-iba si Tatay Digong. Kaya't minahal siya ng mamamayang Pilipino, buong Pilipinas, pati yung ating mga OFW. Maliban lamang doon sa mga sarado ang utak ng mga logalista ni Marcos, na kung saan kahit alam nila na hindi na maganda ang ginagawa ni Marcos, katulad na lamang ang pagkakasangkot ng ilan niyang mga opisyalis sa mga korupsyon na hanggang ngayon hindi pa rin niya inaaksyonan. Ano na nga ba ang mangyayari sa ating bansang Pilipinas kung magpapatuloy ang ganitong korupsyon sa ating bansang Pilipinas na tila kinukonsinti lamang po ng ating presidente? At noong panahon ni Tatay Digong, ang ganyang uri ng mga korupsyon ay panigurado. Agad-agad may kalalagyan ka sa ating presidente na si Tatay Digong. Pero ngayon ang presidente natin, walang nangyayari. Bagkus patuloy na dumadami ang kaguluhan, ang korupsyon sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman, itong ating mga kababayan sa bahagi ng Carmen Davao del Norte ay gising na kung ano talaga ang tunay na ugali nitong si Marcos. Kaya tila si Marcos noong pumunta siya sa bahagi ng Carmen Davao del Norte, tila napahiya siya sa ating mga kababayan. Kasi nga dumaan siya sa mga tao pero hindi siya pinapansin. Hindi katulad kapag si Tatay Digong o kaya si BP Inday Sara Duterte ay talagang grabe siksikan kasi gustong lumapit sa ating Presidente Tatay Digong at Vice Presidente Inday Sara Duterte. Pero itong si Marcos, mga kababayan, tila inaayawan, tila pinandidirian kasi nga dahil sa matinding korupsyon na hindi niya inaaksyonan dito sa ating bansang Pilipinas. Kaya't sa nangyari sa Carmen Davao del Norte ay talagang totoo yung kasabihan na itong grupo ni Marcos Jr. ay Team Sinusuka. Kasi nga sinusuka na siya ng taong bayan, ayaw na siya ng taong bayan dahil sa matinding korupsyon na nangyari sa kanyang administration na hindi niya inaaksyonan. At para matigil na ang korupsyon sa ating bansang Pilipinas, mga kababayan, suportahan po natin ang PDP Laban, ang tinaguriang Team Suka. Nandyan si Atty. Jimmy Bundok, Congressman Rodante Marcoleta, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney JB Henlo, Attorney Vic Rodriguez, Philip Salvador, nandyan din si Pastor Apollo Kibuloy, maging si Raul Lambino, at isama na rin natin, mga kababayan, si Dr. Richard Mata. At nasa inyo pa rin ang magiging decision kung sino ang iboboto nyo ngayong midterm election. Pumili tayo ng tama, wag yung kandidato na namimigay ng pera dahil hindi yan tama. At wag na natin piliin, mga kababayan, ang Team Sinusuka at ang Team Kinakain ang Suka. At narito pala tayo sa proclamation rally na isinagawa ni Congressman Rodante Marcoleta na tumatakbo na senador ng ating bansang Pilipinas. Mga kababayan, suportahan natin at napakagaling na congressman, napakagaling na attorney, at lalong magiging mas magaling ito kapag nasa Senado na. Congressman and Senador Rodante Marcoleta, isa sa pinili ni Tatay Digong para umupo sa Senado. Dahil ang lahat ng mga pinili ni Tatay Digong ay makakasiguro tayo, mga kababayan, na talagang hindi kurakot, hindi katulad ng Team Sinusuka na napakarami mga issue, yung iba convicted pa. Hindi ba, mga kababayan? Komento mo nga dyan sa ibaba. At syempre, huwag mo rin kalimutan na i-click ang like, subscribe at share mo na rin yan para marami tayong mga kababayan ang makaalam sa mga balitang ito. Pilipinas Duterte pa rin! Pilipinas
side lang po tayo para po hindi po tayo mahirapan. Yung mga nasa likod din po para nakakakita. May mga camera din. Sa side lang po tayo, please. Kuya. Ayan, maraming salamat po sa pagsunod. Kuya, ate. Kuya, ate, sa side lang muna po tayo, please. Side lang muna po. Maraming salamat po. Ate, side muna po tayo. Side lang po. Para po nakikita po ng lahat. Kuya. Hello, kuya. Side po tayo. Maraming salamat po, ate. Thank you. Oh, thank you po. Eto na. Ibigay nyo na yung pinakamalakas. I-double, i-triple nyo na. 1, 2, 3, go! Pilipinas Duterte kami! Pilipinas Duterte kami! Pilipinas Duterte kami! Palakpakan po natin ang ating former President Rodrigo Roa Duterte! 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 Pinapalihan mo. I would like to ask everyone to please rise for the invocation followed by the national anthem. Magsitayo po ang lahat. Please all rise. Sabi ko nga kung ano yung nasa pinturan yan, yun ang nababasa ko. Kasi hira akong katingin kasi gawa ka ng cabinet. So, ang ganyanan. Okay, please, invocation. Panginoon, nagpapasalamat po kami at nagsama-sama po ang mga Pilipino para sa pag-asa na bumangon ulit ang Pilipinas. Let us now sing. Bayang Alap ng puso sa dibdib mo'y buhay. Nangyari pa. Lupang hinirang, riyan ka ng magiting. Sa Manlulupi, di ka pasisiin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw. May dinagang tula at awis sa pagkayang minamahal. Ang islat ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw na kailanman may di magdidinig. Lupa ng araw ng buwan, hapit pagsintak. Buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Pilipinas Duterte kami! Pilipinas Duterte kami! Magsiupo na po ang lahat at nakikiusap po kami, patuloy po nating bigyan ng espasyo ang gitna. Tabi lang po tayo sa gilid. Maraming salamat po. Tabi lang po tayo para po nakakakita ang mga nasa likuran. Salamat po ulit. Ang tanong ko sa taong bayan, sa tingin nyo ba, dahil sa mga nangyayari ngayon, may pag-asa pa ang Pilipinas? May pag-asa pa ba ang Pilipinas? Meron, dahil nandito ngayon ang Team Duterte! Pinili po ng mabuti ng ating minamahal na former President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Ang mga ito na nandito ngayon sa entablado, mga magagaling, mga matatalino, may karanasan at higit sa lahat, may puso. Takot magnakaw,
takot sa korupsyon, takot sa Diyos. At hindi magagalaw ang PhilHealth. Kaya naman po, bago po natin tawagin ang ating welcome speaker, ibinakikilala ulit namin sa inyo ang Team Duterte, Jimmy Bontoc, number 10. Senator Bato de la Rosa, numero 22. Senator Bongo, 28. JB Hillo, numero 30. Attorney Raul Lambino, 34. Rodate Marcoleta, 38. Pastor Apollo Kibiloy, 53. Nick Rodriguez, 56. At